Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday ng alauna na mga lod. So hapon na po mga idol, no? Medyo tanghali tayo ngayon pag may pasok kasi medyo nahirapan ako mag-upload na maaga mga lod. So pero matindi ang mga news natin ngayon mga idol, no? So syempre update tayo sa mga mangyayari pa lang sa market natin ngayong weekend. Syempre balita natin mga lodi sa mga good news at bad news natin sa crypto. So ito na mga idol, bago ang lahat, syempre sana pa-like muna ng ating video mga Lodi at subscribe kayo kung gusto nyo ng ganitong content. Everyday news, update, global news, trending news mga Lods, alam nyo na yan. Click yung notification bell para like kayong updated, okay? So let's go, punta na muna tayo sa Pilipinas mga idol. Alam nyo ba yung nangyari sa ating 7.8 na earthquake o na lindol mga lods, talagang nayanig yung buong mundo pala doon mga lods. Ayon dito mga lodi, ayan o, nung pumutok ay nung lumindol sa atin mga idol, halos ilang oras no na nag-shake ang earth. Sabi dito, here is an animation depicting the spread of seismic waves across the globe to the antipode o antipode from the M7.8 earthquakes that strikes the Philippines. The entire earth shakes for hours after powerful event as such mga lods. Alam nyo ba, meron ako nabasa ng mga dokumentary na talagang medyo malalakas ang lindol sa Pilipinas at maaaring ganun talaga ang mangyari. Kasi nasa atin yung tectonic mga lods na saan ba yun? Dito yun eh. Ito, nakikita niyo yan, yung Galatea depth. Galatea depth in the Philippine Trench is the deepest point in the country and third deepest in the world. No? Kasi syempre, yung Mariana Trench ata yung pinakamalalim, di ko alam eh. Pero eto mga lods, parang ayun yung tectonic na parang kumikis-kis dyan. Parang ang hirap ipaliwanag eh. Pero parang kumakain dyan, pumapasok yung lupa dyan eh. Ganyan, nag-uuntugan sila. Ganun, so dito sa atin, talagang dahil meron tayong ganito, dapat asahan na natin yung mga malalakas na lindol. At sabi nga mga idol, buti pa yung mga bagyo, madidetect mo pag papunta. 'Di ba? At parating pa lang yung mga bagyo, makikita mo saan dadaan, makikita mo, madidetect mo kung gaano siya ilan pa yung oras bago tumama sa iyo. Pero yung lindol mga lods, hindi mo siya madidetect, no? Once na lumindol, yun na yun, no? Kumbaga biglaan yun, walang pasabi yun mga idol. So grabe. Grabe yung nangyayari ngayon mga lodi. At sana wag na muna tayong lindulin, no mga lods, no? Dahil ang Pilipinas ay medyo hirap na hirap pa ngayon mga lods, no? Speaking Speaking of Philippines, mga lodi, meron akong nakita dito na sa Geopolitical Economy Report na ito yung mga leaders who sell out their countries for money. Ito yung sinabi niya rito, nakita ko lang to mga lods. Actually, dati ko nasama to. Pero interesting kasi kilala niyo ba si U.S. Milei? Anong puppet leader pangalan of the nun? Javier Philippines, Milei. Bongbong Kasi Marcos, isa yun, Ferdinand Marcos Jr. He is may sounds ba? Sorry. Oh, yan, wala. Isa si Javier Milei sa mga naging parang kanang kamay ni Trump sa Argentina, 'di ba? At naging crypto din 'yun. Ayan si Javier Milei, 'di ba? Isa siya sa mga crypto leaders, no, na inaasahan din ni Trump at ni Elon Musk mga lodi. At sinabi dito, no, yung mga statistic mga idol, yung buti pa yung China, no, na walang, kumbaga kasi sa China 'di ba parang isa lang yung leader, si ano lang, parang mga prime minister sila 'di ba? Ano ba tawag sa ganun? Kasi sa atin democracy 'di ba, parang botohan. Buti pa daw yung mga ganito, medyo yung poverty nababawasan, pero sa Pilipinas ilang taon na, no? Ayan no, na gano'n daw. Hindi lang si Mr. President ngayon, kasi sinabi niya rito halos 30 years na eh. So ibig sabihin kasama pa yung mga past na presidente, 'di ba? So ayan, grabe, nasama dito. Interesting yung topic niya dito. So sinama ko lang kung gusto niyo panoorin yung political economy report niya rito mga idol. No? So ayan, balik na tayo sa ating crypto mga lodi. Tignan nyo to mga lods, no? The global bond market is starting to break again. Yields are exploding across the US, Japan,
UK and Europe as investors dump government debt worldwide. Grabe. So, lahat 'yan mga lods, lalo na sa Asia. Kung nakita niyo yung news natin kahapon sa Asia, talagang durog, mga idol, 'no? Yung Pilipinas kasi, hindi ko alam kung ano sa Pilipinas, kasi wala pang report, wala akong nakikita. So, nakita lang natin nun, Japan, Korea, ano pa ba yun? Basta yung report natin kahapon, 'di ba? So, marami sa buong Asia. Oh, 'di ba? Tas eto, naku, alam niyo ba yung Humanity Protocol, yung H, mga idol? Kaya lang wala, di ko siya ma-search sa ano, sa CoinGecko, pero nag-suffer siya ng 31 million exploit token plunge na negative 90%. Imagine, grabe, sobrang bagsak to, mga idol. Humanity Protocol has suffered a major security breach after private keys linked to a Humanity Foundation member were compromised. No, parang na-hack o na ano siya, na-compromise nga, ayun. As confirmed by founder Terence Kwok, more than 19 wallets have been drained for over $31 million with the attacker actively swapping H token into Ethereum. Sa Ethereum sinaswap, mga lods, no? The team has urged all users to avoid the bridge and all liquidity pools until safety is confirmed. Alam nyo, pag may mga token na nagkakaroon ng ganito yung mga project na nahihirapan ng bumalik, no? Kapag na-hack na o kaya na-compromise na, nahihirapan na silang umahon. Depende na lang kung paano yung diskarte ng mga developers para bumalik pa yung tiwala sa kanila ng mga investor nila. Pero yung mga ganito, maski ikaw, baka ikaw, nangyari na yung ganito, mag-i-invest ka pa ba? Mas marami naman magagandang project, 'di ba? So, wag mo na, kumbaga, yung risk na gagawin mo, kaya nga nag-i-invest, alam natin pag sa crypto may risk, talagang sobra yung risk. Pero kung nakita mo na nagkaganito, tapos dito ka pa rin pupunta, hindi ko magets yun, mga idol. Parang yung mga nag-invest pa rin ngayon sa Luna, sa Terra Luna, sa ano, kasi mga bagsak na yun sa FTX, 'di ba? Mas maraming mga token o mga coins na may utility ngayon na mas magandang pag-invisan. Bakit doon ka pupunta sa medyo delikado pa, 'di ba? So ayun, itong Humanity Coins, mga lodi, o yung H, parang H 'to, nako, ayun nga yung na ano ko dito, na kung pupunta kayo dito, nako, good luck sa inyo, mga idol, no? Pero kung ikaw, nag-safety ka, mukhang negative na 'to, mga lods. Sa akin lang 'yun, mga lods, sabi ko nga, huwag kayong makinig sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins, mga idol, no? So, do your own research. I'm not a financial advisor, no? Ayun po 'yun. So, 'yan, kayo nang bahala. Pero syempre nakakalungkot sa community nila kasi syempre, imagine $31 million, gano'n-gano'n lang, 'di ba? So, ito na yung mga magagandang news natin ngayon sa tingin ko lang. Can the Clarity Act revive crypto? Matt Hogan says a new crop of winning assets is emerging. Stablecoin plus tokenization leading the charge, but it's clear we don't turn the page until Clarity Act passes. So, maraming pwedeng mangyari ngayon, mga lodi, lalong-lalo na once na maipasa yung Clarity Act. Maraming uusbong dyan, mga lodi, na parang ngayon mo lang narinig. 'Di ba? So, hintayin natin. Gano'n ka-importante kasi itong mga idol, yung Clarity Act natin. Kaya nga sabi dito, 65 crypto organizations, mga lodi, sent a unified letter to Congress demanding the Clarity Act gets passed. Imagine 65 organization, mga lodi, no, ang nagpadala ng letter sa Congress para ipasa na yung Clarity Act na yan. Report Brad Garlinghouse said, it best if the largest economy in the world is going to lead on crypto. This is the moment. XRP gets permanently classified as a commodity under federal law if this passes. So sabi nga nila, XRP daw yung pinakamaapektuhan once na may pasayam. Pero mas sa tingin ko, mas maapektuhan ang crypto, kabuuan ng crypto, mga idol. Kaya nga sabi ng ibang mga expert, 'di ba? Hindi tayo pwedeng maging crypto capital of the world kung hindi mapapasa yung Clarity Act. Sabi nga dito, pero maraming nagtatahi-tahi, mga idol,
na talagang July 4, sabi nga ni Senator Cynthia Lumis, may chance na maipasa siya ng July 4, pero mas malaki yung chance na maipasa siya ng August. Ayun yung sinabi ni Senator Cynthia Lumis, naalala ko eh. Pero sabi dito ni Ash, this can't be coincidence. On May 7, White House official Patrick Witt said the goal is to pass the Clarity Act by July 4. Kasi nga yung kanilang ano, 'di ba? Tawag dito, parang araw ng kalayaan, no? Sa atin June 12 eh. Mas mauna pala tayo. Since then, no? Simula ng nung May 7 na in-announce ni Patrick Witt, mga idol, BTC drop about 27%, crashing to $59,000, no, nung nakaraan. Ngayon, on June 1, nung nakaraan, the bill was added to the Senate legislative calendar, meaning it's now eligible for a full Senate vote with July 4 approaching. The window for debate and voting is getting tight, no? Kumbaga parang nakaplano 'yan, mga lods, no? Pero syempre, mas maganda kung mangyayari kasi saktong-sakto eh. Could big players be pushing BTC lower so banks and institution can accumulate cheaper before the Clarity Act moves forward? Kasi isa yun sa mga reason daw kung bakit bumabagsak ang market ngayon. Kasi pinipilit nilang ibagsak ang market para bago maipasa ang Clarity Act, nakapagbodega na sila, mga idol. Ganun yung sinasabi dito. 'Di ba? Pero ang main point diyan, talagang yung Clarity Act mapapasa, 'di ba? Kumbaga mapapasa yung Clarity Act. Imagine nung sinabi ni Patrick Witt, 'di ba? May 7, mga lods. Dito niya sinabi 'yon. No, sabi dito, Patrick Witt publicly confirmed the target of passing the Clarity Act is July 4. Simula nung in-announce niya 'yon, mga lodi, bumagsak, no? Ibig sabihin, binababa nila yung presyo para may makabiling mga big institution o mga banks ng mas mura. Ganon yung sinasabi dito, mga idol. No, kasi nga parang hindi na kayang pigilan, no? At talagang maipapasa na yung Clarity Act. Sabi nga dito ni Vincent, malapit na ang July 4, 2026. Ang ika-215 taon. Ibig sabihin, ano siya? Semi-quincentennial. Tama? Magkabanggit ko. Semi-quincentennial. O America 250 years na kalayaan ng Amerika pala yan. May malalaking pagdiriwang na pinaplano ng administrasyon ni Trump sa Washington DC, kasama ang parada, fireworks at rally. Maraming artista ang umatras sa mga konsyerto dahil sa politika. Kaya nagbago ang plano at posibleng maging rally na lang ni Trump, no, sa July 4. Maraming followers ang sumasang-ayon sa post at nahihirapan din sila sa ekonomiya sa kabila ng mga positibong balita mula sa gobyerno. Parang may tago o pinipigilan na malaking bagay bago ang malaking araw na yon. Kumbaga, ayun nga yung July 4 eh. Ang inisip dito yung sa Clarity Act, no? Kasi sabi nga dito ni Vincent sa English, you can just feel the strain the admin is under to hold back the event, di ba? To hold back the event in order for Clarity Act to get done first. Ito yung sinabi niya rito, no? Ito ay opinion ng isang user na nagsasabing publicly funded journalist. Ito, si Vincent daw yun. Idol, no? The whole underside of the economy, whereas normal people are, is completely rooted out, mga idol. So sa tingin nyo ba, may ipapasa to ngayong ako syempre gusto ko rin July 4, mga idol, kasi parang history yun eh, 'di ba? Kasama siya sa celebration ng kalayaan, yung pagpasa ng Clarity Act, masasama siya sa history. Sabagay, history naman na talaga yun. Mga idol, kaya lang yung timing, 'di ba? So maganda. At sabi nga nila, pinipilit ibagsak, mga idol, para makabili ng onte, 'di ba? So ito naman, mga lods, sa mga may XLM diyan, no? Sa mga XLM community, ang ganda ng ng news na to. BlackRock is tokenizing its ETF lineup. Tokenized ETFs need somewhere to settle. They need rails that are compliant, cheap, and clearinghouse trusted.
That's DTCC and DTCC choose Stellar, no? Yung XLM. BlackRock builds the asset, Stellar settles them. Ayun yung sinasabi dito. So tingnan natin kung totoo ba 'yan, no? Totoo ba ito? At ipaliwanag niya, no? Yan. Para matindi. Oo, totoo ito, pero may exaggeration o hype sa post, sabi rito. Simple lang daw. Ang tunay na nangyari, DTCC, ang malaking clearinghouse sa Wall Street na namamahala sa trilyon-trilyong dolyar na asset, ay nag-anunsyo noong May 2026 na i-connecta nila ang kanilang tokenization service sa Stellar o blockchain sa XLM. Plano nilang ilipat ang tokenized na version ng mga asset tulad ng ETF, stocks, Russell 1000 at US Treasury sa Stellar sa unang bahagi ng 2027, yung H1 ng 2027. Ito ay bahagi ng multi-chain strategy nila. Hindi lang Stellar ang ginagamit, pero isa ito sa napili. So malinaw 'yon mga idol, no? Hindi lang Stellar ang ginagamit, pero isa ang Stellar sa napili. So ibig sabihin meron pang iba. Okay? Ito ay malaking balita dahil DTCC ang pinakamalaking taga-clear sa mundo, no? Custody nila ang mahigit 100 trillion na asset. Kaya kapag na-tokenize sa Stellar, posibleng maging mas mabilis, mura at 24/7 ang trading settlement. Tungkol naman sa BlackRock, may mga plano na rin ang BlackRock na i-tokenize ang kanilang mga ETF kasama ang iShare para magamit sa blockchain, pero hindi pa nila inaanunsyo ng buong line-up nila sa direktang papunta sa Stellar. So, pwedeng mapunta sa Stellar, malaki yung chance na sa Stellar, parang gano'n, no? Kasi sabi dito, hindi pa direkta no? Ang post ay nagpapakita ng flow, BlackRock, DTCC, Stellar. Ito ay posibleng mangyari. Posibleng mangyari dahil maraming BlackRock ETF ay nasa DTCC custody, pero hindi ito confirm 100% na ganito na ang eksaktong plano ngayon. Ito ay hype mula sa XLM community para ipakita na Stellar ay napili. No, ano ba ang buod? Ito yung tama. Totoo na may partnership ang DTCC at Stellar para sa tokenization ng malaking asset. Totoo na malaking bagay ito para sa XLM sa buong crypto space. Ano naman yung hindi tama? Hindi pa fully confirm na lahat ng BlackRock iShare ETF ay diretso sa Stellar. So hindi pa yun confirm. Mas accurate na sabihin na posibleng magamit dahil sa DTCC. No? Sa madaling salita, malaking hakbang ito tungo sa totoong paggamit ng blockchain sa Wall Street. At Stellar ay isa sa mga napiling rails. Pero ang post ay medyo overhype para maging exciting. Di ba? No? Kasi kung titignan mo to mga idol, ayun, saan ba yung post na ito? Ay, wala may isa pang yun may isa pang post yun wala na. Wala. Pero ayun nga, no? So, XRP and XLM are the chosen. Here's the DTCC layout. New ISO 222 compliant settlement system. Only 2 coins are listed. XRP and XLM. I call them the settlement twins. So, ayun daw. Mga idol, no? Ito yun, no? Kasi ang labo. Ito yung dalawa nila, XLM and XRP. Okay? Ayan yun. So, syempre, kahit na ganun, mga loads, goods pa rin yun sa XLM, no? May XLM tayo, pero hindi ganun kadami. Nasaktuhan lang, mga idol, no? Unti lang yung XLM natin. Yung last news natin, mga lodi, ayan. XRP ETFs launch into a bear market and still haven't seen a single day of major outflows, no? So, Lana ETF, at 350 million plus years to date, XRP quietly holding strong with zero net outflows. Bloomberg Intelligence James Seyfarth is watching. The institutional money doesn't care about the noise. It just keep flowing, nakalagay dito mga idol, no? So, pero alam ko may mga araw rin
na nagkaroon ng outflow yung XRP pero hindi siya gano'n kalaki kumpara sa Ethereum tsaka sa Solana and Bitcoin, mga lods, no? Medyo hype din yung news na 'to, mga idol. Pero overall, mga lodi, pagdating sa ETF, malakas yung XRP, no? Goods na goods, mga lodi. Laging kumbaga mas lamang yung inflow niya kaysa sa outflow. So, matindi 'yon, mga lods, no? So, grabe. At alam nyo, ngayon, ang sinusubaybayan ko kasi ngayon, yung sa Senate, kailan ba uli magkakaroon ulit ng Senate hearing, mga lodi? Ang tindi, no? Na ngayon, si Vico Soto nag-comment na rin na nasabi niya na rin yung tawag dito, pangalan ni Romualdez. Kasi parang walang nagsasabi nun dati. At lalo nang hindi daw dapat sabihin niya yun kasi nga syempre si Tito Soto ay bata daw ng bata daw nila yung mga ganun no. Pero ngayon daw nagsasalita na si Vico. So, nako, masyadong sobrang entertaining, mga loads, ng politika sa Pilipinas. Alam nyo, mas gustong-gusto ko yung mga comment ng mga OFWs kaysa mga sutoy dito sa Pilipinas, mga lodi. Kasi yung mga OFW sila talaga yung nakakaramdam ng hirap, no? At yung naapektuhan sila sa mga nangyayari talaga sa gobyerno. So yung hinanaing nila dapat ayun yung naririnig natin, napapakinggan natin. So kapag may mga OFW na nagko-comment, pinupusuan ko agad. Alam mo kapag mga sutoy-sutoy lang yung nagko-comment no? So ayan, ang daming alam niyo ba may nag-email na naman sa akin, sikreto lang may nag-email na naman sa akin na mag-post ng mga politics, mga idol. Pero hindi ko talaga pinapatos yung ganun, mga lods, no? Magbabayad sila monthly, depende sa post mo kung gaano kadami mag-post, no? So may mga nag-aalok sa akin ng ganun. Pang ilan na yun? Pang-apat na ata yun na nag-email sa akin. Pero syempre hindi naman tayo gano'n, mga idol, no? Kung pera-pera lang tayo, pwede, no? Kaya lang syempre hindi naman sa nagmamalinis tayo, mga lodi. May bias din kasi ako sa politics. So, hindi hindi ko kahit na yung may bias yung magbabayad sa akin, madi-disappoint ako ngayon dun sa bias ko, 'di ba? Kasi tangina, ibig sabihin totoo na nagbabayad ka pala, hindi na kita bias ngayon, ganyan, 'di ba? So, wala lahat ng tignan ko medyo negative sa politics sa Pilipinas. So, kung siguro magpa-politics ako, puro masama lang yung sasabihin ko. Kaya wag na lang, mga idol, no? So, crypto na lang tayo, 'di ba? Tayo saya-saya na nga natin dito sa crypto Medyo mababa lang yung market ngayon, pero 'pag lumilipad 'to masaya tayo, 'di ba? Tsaka 'pag nagte-trade tayo, goods tayo, 'di ba? So, ayun lang muna tayo, mga idol, Kita-kits tayo mamayang gabi sa ating evening news, mga idol. Subscribe kayo, click niyo yung notification bell para makita niyo yung updated kayo pala, no? Masama kayo sa notification nation. So, ayan. Kita-kits tayo, mga idol, mamaya. Sana enjoy nyo yung video natin. Maraming salamat sa mga nod. Like nyo yung video. Check nyo lahat ng link dyan sa baba ng description ng video natin. Makakatulong sa inyo yan, mga lods, no? So, kita-kits. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? yeah.